So, meron tayong tinatawag na library dito. So, ang ibig sabihin ng hashtag include ay ini-include natin sa buong program natin itong iOS stream natin. So, ano ba yung iOS stream? Ang I natin short for input. So, familiar ka naman sa input? Kung hindi, ang input ito yung nilalagay natin or tayo yung nagpe-press ng keyboard. Tayo yung nagbibigay ng value. Yun yung input. Tapos ang output naman, ito yung nakikita natin sa mismong screen natin. For example, ito. So, output ang tawag natin dyan. So, yung stream is, hindi mo na kailangan iisipin yan. Ang purpose lang yan is to use yung I/O natin or yung input and output. Then after nun meron tayong tinatawag na yan, using namespace std. So ang using namespace std, makikita mo yan sa internet na tinatawag nila namespace. Ang ibig sabihin lang bakit meron tayong ganito ay para every time na gagamit tayo ng components ng C++, hindi na natin sinasama yung std. So baga, kung nag-declare ka ng using namespace std, naco-cover na niya lahat. So, hindi mo na siya uulit-ulitin na i-de-declare. So, yun lang naman yan. Basta every time na gagawa ka ng program ng C++, always included yung dalawa na yan. Then, after nun, dito naman, meron siyang int main. So, ang int main natin, yan yung tinatawag natin na main function. So, sa main function natin, sa loob niya, dito sa loob na yan, diyan natin nilalagay yung tinatawag natin na business logic. So, ano nga ba yung business logic? Dito natin nilalagay yung mga operations na gagawin natin kapag nag-create tayo ng system. Okay? So, kapag magagawa ka ng program, ito yung kailangan na unang i-declare natin. So, yan yung tinatawag natin na C++ structure. Okay? So now,